Uy, nakita niyo ba boyfriend ko? Tanong ni Lori sa mga taong nasa ibaba. Ini-enjoy ang birthday party niya. Napailing ang karamihan. Hindi nila napansin ang kanyang boyfriend na si Cloud Ledesma. Ni ang kapatid niya wala rin sa baba. She knows na hindi masyadong gusto ng kapatid niya ang gaya nito. Kaya wala siyang ibang option kundi hayaan na lamang ito mapag-isa. Napagdesisyonan niyang umakyat sa kwarto upang kumustahin ang kapatid. Ilang oras na rin kasi ang lumipas magmula nang bumaba ito mula sa kwarto. Ngunit pagbukas niya, siya namang pagkakita niya sa hindi inaasahan. What the hell? Pasigaw na tanong ni Lori nang maabutan niyang naglalampungan ang kanyang nobyo at ang kapatid niyang lalaki. She can't believe what she saw. Habang abala siya sa pagsalubong sa mga bisita para makapag-celebrate sa kaarawan niya, narito pala ang nobyo at kapatid niya sa taas, sa kwarto pa nito. God, ate, can't you knock? Respeto naman sa kwarto ko. Ahas ka, Limuel. Hindi ka nga babae pero ahas ka pa rin. Mga gago kayong dalawa? Gago kayo ni Cloud. Sigaw niya. Saka sinubukang hablutin ang buhok ng kapatid. Ngunit pumagitna naman ang kanyang nobyo. Ano, isa ka pa? Gusto mong masampal? Lori. Bago pa matapos ang binata sa sasabihin, nasampal niya na ito. Huwag ka na magpaliwanag sa harap ko. Ayoko marinig yan. Ayos lang naman sa akin ng mga baklang na in love sa isa't isa. Ngunit wag naman sana ganito tinatraidor niyo ako. Gustong umiyak ni Lori. Ngunit parang may nagtulak naman sa kanyang huwag umiyak. What she felt was intensely mad for her brother and boyfriend. Ayos lang naman sana kung umamin na lang. At tatanggapin na lang din niya. Ngunit hindi naman nagawang umamin ng dalawa. Nahuli pa niyang naglalampungan sa likuran niya. Kaya walang nagawa si Lori kundi ang umiling. Saka mabilis na tinahak ang direksyon pababa ng bahay nila. Naninikip ang dibdib niya na makasakay siya ng kanyang sasakyan. Until then, napagtanto niya umiiyak na siya. Bakit sa birthday ko pa, Lord? Hindi na nagatubili pa si Lori at mabilis niyang pinaandar ang kanyang sasakyan. Saka nagmaneho palayo. Niwala siyang pakialam na may party pa siya, na birthday pa niya. Her heart was hurting to continue partying. Nasa highway na siya. Tahimik na masyado ang kalsada dahil oras na ng gabi. Tulog na ang karamihan, kaya naman mas binilisan niya ang pagmamaneho. Wala siyang alam kung saan siya patungo sa mga oras na yon. Ngunit biyaheng langit ang tanging nasa isip niya nang biglang tumilapon ang kanyang sasakyan nang babangga siya ng kotseng mas malaki ng konti kaysa sa kanya. Napag-isip-isip niya dahil hindi niya alam kung ilang kamalian na ang nagawa niya. Ngunit taimtim niyang pinagdarasal na tanggapin pa sana siya sa langit. Matapos yun nawala na siya ng malay. Sa kabilang banda, napamura si Rick. Nabangga ang sasakyan niya na isa pang sasakyan. 12:00 na at nagmamadali sana siyang habulin ang tumatakas niyang fiancé. Nang mangyari sa kanya ito ngayon, mabilis niyang hinagilap ang kanyang phone sa may tinawagan. Yes, I need you to clean this shit for me. I'll text you the address. Tila nagmamadaling paalala ng binata. Akmang magmamaneho na sana siya, nang biglang may nagtulak sa kanyang lumabas ng kotse. He has no choice but to at least check kung humihinga pa yung nabangga niya. He's not that heartless to leave it all alone. Bumangga ang kotse sa isang malaking poste sa gilid. Nakita niyang malaki ang damage sa kotse. Ngunit mas nabigla siya na makitang umaagos ang dugo sa ulo ng nabangga niya. And what freaked him out after, napagtanto niyang babae pala ang naroon sa loob. Shit! Mura niya sa nagmamadaling binuksan ang pinto ng sasakyan. Ngunit hindi naman niya mabuksan, kaya mabilis niyang siniko ang car window nito. Inabutan siya ng 10 subok, sa kanya ito nabuksan. He then reached for the lock para mabuksan niya ang pinto. Hindi niya alam kung nakikita ba siya ng babae nang iangat niya ito. But the only thing he knew, bigla itong bumigay. Tila napraning naman siya. Hindi siya kailanman nakabangga ng babae. Hindi rin siya kailanman namatayan kapag nabangga niya. At sa isiping bumigay ang babaeng karga niya sa mga braso, hindi niya yun matanggap. How was she? Tanong niya sa doktor kinaumagahan nang ma-check nito ang estado ng babae.
Hinubad ng doktor ang stethoscope nito sa leeg, saka tumingin sa kanya. Well, she's fine now, Mr. Garcia. Hindi naman siya critical gaya na iniisip mo. Natigilan si Rick. Di ko iniisip. Really? Napatawa ang doktor sa sinabi niya. Pumatawag mo ako para tupagin ng dalagang to. Parang mas mahalaga pa to sa'yo. Dalaga? How come? She's not married? Umiling ang doktor. Di ko masabi. Let's see. Bigla naman siya nakaramdam ng pagkainis sa doktor dahil sa pamimiloso po nito. Hindi pa nga siya nakakausad mula sa nakatakas niyang fiancé. Dadagdagan na naman ng doktor ang galit sa kanyang puso. Iniwan na siya ng doktor sa loob kung saan kasalukuyang nananatili ang dalaga. Hindi niya kayang iwan ito kaya wala siyang ibang choice kundi manatili na lang muna. Nakuha rin niya ang phone nito, ngunit basag-basag naman. Wala siyang makuhang ibang impormasyon patungkol dito. Hanggang sa nabuhayan siya sa pag-asang nakita niya ang ID sa kotse nito. Lorelei Villafranca. Basa niya sa pangalan ng dalaga. Buong araw hindi nagising ito at ang sabi ng doktor, baka dulot yun ang pagkabigla nito sa aksidente. Even if the patient is stable. Obserbahan pa rin to hanggang magising. Sino ba tong babaeng pinapahanapan mo ng lokasyon? Ngayon ka lahat na nagtanong ng ganito maliban sa fiancé mong tinakbuhan ka. Ani Kivan, ang kaibigan niyang may kaalaman sa pagsastalk ng mga tao. Within minutes, mahahanap ito kung sino ang hinahanap, kung saan nakatira, o kung ano pa man na may kinalaman dito. Nothing important? Malamig na sagot ni Rick sa kaibigan. Napatawa naman si Kivan sa kabilang linya. Nothing important? Dude, hindi ako manhid. There's obviously a reason kung ba't ka nagpapahanap. Huminga ng malalim si Rick sa kasunod na sinagot ang kaibigan. Okay, fine. Na-aksidente siya. I am responsible for her accident. Hindi pa siya nagigising mula kahapon. Pag-amin niya, napasinghap naman si Kivan. What the actual boy? Ano sabi ng doktor? Stable naman daw siya. Obserbahan pa rin siya hanggang magising. But I don't know when this is Sleeping Beauty will wake up. Naubusan na ako ng oras. Dapat sa takdang panahon makahanap ako ng babaeng pakakasalan ko para mapasakan ang pinamana ng lolo ko. Oh yeah, I forgot about that too. So what's your plan? Obviously, you can't just leave the unconscious Miss Lori there. Iba ka rin talagang lalaki, no? Di ka naman ganyan nun sa mga babae. Pero sinubukan mo pa rin talagang habulin yung fiancé mo, tinatakbuhan ka na. Napangiwi naman si Rick. Well, who would not? Yung babaeng yun ang tanging nakakaalam ng iba't ibang bagay patungkol sa akin. She's the only one who stayed. I admit it. Nahulog na rin ako sa kanya, kaya ako siya sinubukang habulin. But she's not for you, Rick. You can force it. Tinakbuhan ka means they don't want to spend their lifetime with you. Sa sinabi nga ni Kivan, tila nakaramdam ng kirot sa dibdib si Rick. And that was the first time he felt it. Hindi naman siya ganoong binata. He's known as a cold-blooded Garcia bachelor who did nothing but too focused on his job. Then, I'll marry Lorelei Villafranca on papers. Pinal na tugon ng binata sa kanyang kaibigan. 3 araw ang lumipas bago muling nagkamalay si Lori. Sa pagmulat ng kanyang mga mata, she expected to see a hospital room. Ngunit hindi naman yun ang nadatnad niya. Nasa isa siyang silid, ngunit pang lalaki. Kaya otomatiko siyang napabangon sa kalumingon sa paligid. Gulat siya ngunit hindi naman niya maiwasang puriin ang malaking espasyo ng kwartong naroon siya. Tila parang mas malaki pa ito kesa sa kanyang silid. Ang disenyo ng silid ay isang old money minimalist brown. Napahanga siya na makitang malaki rin ang bintanang nasa kaliwa. It was open kaya dumampi agad sa kanyang preskong hangin. Preskong hangin? Tanong niya sa sarili. Kagi, puro polusyon na syudad. Bakit dito presko? Napatanong siya sa sarili. Saka mabilis tumayo mula sa pagkakaupo sa kama. Una niyang tinungo ang balcony ng kwarto kung nasan siya ngayon. At nagulat na lamang siya na matanaw ang isang napakagandang paraiso sa harap niya. The sea. The sound of its waves splashing on the shore. Quite calming. At ang buhay na kulay berdeng damo.
Tila napaisip siya na parang hinatak pabalik sa kabataan niya. Gising na po pala kayo, Senyora Lori. Otomatiko siyang napalingon sa likuran. Nakaagad naman niyang napansin ang isang maid na babae na nakadamit pang katulong. Kaya napabalik siya sa loob, saka magalang na bumati. Magandang umaga o tanghali po. Napatawa naman ang maid. Umaga pa lang po, 10:00. Ako nga pala si Gracie. Pwede niyo akong tawagin bilang Ate Gracie o kung anong gusto niyo. Ako ang mayordoma sa Casa de Garcia na ito. Napatango naman si Lori. Nasa syudad pa rin po ba tayo? Nasa Zamboanga po tayo. Dito sa kalupaan ng mga Garcia. Ang casa na ito ay isang mansyon na siyang pinatayo ni Senyor Garcia noong 1945. Napanganga si Lori sa nalaman. 1945? So that explains the old money minimalist brown interior design? Tumango ang maid at doon mas namangha ang dalaga at hindi siya makapaghintay na ikutin ang buong mansyon. Maging ang buong lupain ng Garcia. Si Lolo. I just married her. I'm not lying. Kung gusto mo ipapadala ko dyan ng papeles. Dinig ni Lori ang boses ng isang lalaki. Sa may di kalayuan sa kanya. Nagmumulayan sa isang kwarto kaya doon siya sumilip. And turns out, that the room was a library. Maraming libro kaya namangha ulit siya. At sa mesa, na nasa gitna at malapit sa bintana, nakita niya roon na nakatalikod na lalaki. Hindi niya makita ang muka. Ang kasuotan nito ay tila hindi niya mawari kung isa bang trabahador. But the guy spoke. Yes, in Spanish. Aniya sa isip. Nakita niya na pangiti ito na ibaba nito ang tawag. If she can recall what she heard, kausap ng lalaki ang lolo nito. At nang humarap na ito sa kanya, tila namangha naman siya na makita ang kagwapuhan nito. And she's not even exaggerating. Ang kagwapuhan ng lalaking nasa harap niya ay tila hindi masakit sa mata o sobrang gwapo. Natural lang. Moreno. What a beautiful morning, Senyora Lori. Bati ng lalaki sa kanya. Tumungo ito sa isang direksyon, saka umambang makikipagbeso, at hinayaan naman niya ito. Tila kinilig ang buong sistema ng dalaga. Nang maamoy niya ang pabango ng lalaki. Lalaking lalaki ang amoy, ngunit hindi masakit sa ilong. Senyora, your husband won't come here for the meantime. Nakangiting sabi ng lalaki. Napakunot ang noon ni Lori. Husband? Teka. May asawa ako? Nagtatakang tanong ni Lori na tinanguan naman ng lalaki. Tila parang may kung ano sa sistema niya na bumagsak. This can't be. Umiling siya sa kanapatawa. No. Namali lang po yata kayo. I mean, nasangkot ako sa isang aksidente kaya paano may asawa ako? As far as I can remember, single pa po ako. You're unconscious for a year. A year? Doon siya napanganga. Yes, a year, senyora. At habang kumakain, hindi pa rin makapaniwala si Lori sa nalaman. She's unconscious for a year. That explains the dextrose earlier, bago niya ito pinatanggal sa mayordoma. Napapaisip siya na baka binibiro lang siya ng lalaki kanina pero hindi. Nasa kabilang dako ng lamesa ang lalaki. Kumakain at nakatingin sa kanya sa seryosong mga mata. Gusto niyang umiyak. Hindi sa muntika na siyang mamatay sa pagkakaalala niya. Ngunit dahil may asawa na siya, hindi siya masyadong nasisiyahan sa isiping yun. She planned to live a single life matapos nung huling kaalaman niyang nagtaksil sa kanyang nobyo at ang kapatid niya mismo. Plano na sana niya i-let go yun, pero parang hindi niya kaya. May kung ano sa kanya na gusto niyang gumante. Ang sampal at sabunot ay hindi sapat para sa kanya. What month and year is today? Nag-aalangan niyang tanong. February 2026? Anang lalaki. At kumunot ang noon nakatingin sa kanya. Napataas naman ang kilay niya. Hindi niya inaasahan ang sagot nito. Anong posisyon mo? Pinaba naman ng lalaki ang kutsara tinidor saka sinagot siya. Kinuha ako ng boss para maging butler mo.
Sa gwapo mong yan, butler? Why? You think I can? Napanguso naman ng dalaga, saka mabilis na umiling. No, not at all. I mean, hindi naman. Sadyang gwapo mo lang talaga para maging butler. If you're in another country, you won't think that way. Karamihan sa mga butler na mga mayayaman, gaya ko rin. Gwapo. He winked at Lori, na napatawa naman ng babae. Now you're really claiming the title of gwapong butler. I should. Sabi mo eh. Hindi ko pinakakawalan ng lahat ng compliments na binibigay sa akin. Napangiti si Lori. Talaga may punto ang butler niya, na hindi dapat pinapakawalan ng binibigay ng mga compliments. At ang inakala niya hindi sila magkakasundo dahil parang may attitude ang butler niya, tila isang malaking akala lang. Nilibot na nila ang buong lupain ng mga Garcia. Pati ang mansyon. It's been weeks. Naging malapit agad sila sa isa't isa. Nasa tabing dagat sila nang sumapit ang dapit hapon. Pareho nilang pinapanood ang papalubog na araw. Habang nasa karagatan ang paningin ni Lori, nasa kanya naman ang paningin ng lalaki at nakangiti pa ito. Di naman din manhid si Lori para hindi maramdaman ang mga mata ng lalaki sa kanya. Kaya pasimple niya itong nilingon. Ngunit mabilis pa sa kidlat itong nag-iwas ng tingin. Ang ganda pala dito, no? I didn't expect to wake up to have this scenic view. It feels surreal. But I'm thankful. Kung sino man ang boss mo, I should be thankful to him too. Naitakas niya ako mula sa heartbreak ko. Napakunot naman ang noon ng lalaki sa kamuling napatingin sa kanya. Why? What happened? Back in last year, February, nung gabing nasangkot ako sa aksidente, pinagtaksilan ako ng boyfriend ko at kapatid ko. I thought my boyfriend is such a loyal person. Pero putang inang loyal yan. Nadali ng kapatid ko bigla. Napayuko naman ang lalaki at tila nakisimpatya sa kanya. Hindi nito masyadong alam ang gagawin. Ngunit isa lang ang naisip nito. Kusang napunta sa likuran ng babae ang kamay nito at hinaplos yon taas baba na para bang pinapakalma siya. I guess you're lucky that my boss saved you from that. Tumango naman ang dalaga, ngunit natigilan saglit. Oo nga pala, kung isang taon ako unconscious, paano ako naikasal sa boss mo? Your parents signed for you on papers. Parents? Paano nakuha ng boss mo yung contact ng parents ko? Pinahanap niya sa kaibigan namin yung mga magulang mo. Ang ID mo lang ang tanging lead namin. Nakita niya yung address mo, kaya yon, pinuntahan niya. Napaisip naman ng babae sandali. Pwede pa yon? Pero hindi na lang niya pinag-isipan ng matagal. Actually, she likes the company of his butler. If kasal ako sa asawa ko, at di ko siya nakikita lately. He's in Spain. Kailan siya babalik? Nagkibit balikat lang ang lalaki sa harap niya. Napangiwi na lamang ang babae. Ikakasal ako sa papel, tas di naman pala kami magkikita sa harap ko. Ano yun? Aniya saka bumalik sa pagkain. Ilang linggo ang lumipas at wala pa ring bakas ng kanyang asawa sa paligid. The only one who's beside her is her butler. Hindi naman sa naboboard na siya. Ngunit iba pa rin talaga yung makikita at makakasama niya ng pisikal ang kanyang asawa. Kamusta na kaya asawa ko sa Spain? Nagtatakang tanong niya sa butler niya. Napalingon naman ito sa kanya na ngayon naghahanda ng kanilang makakain. Nagpresenta kasi itong magluluto para ipatikim daw ang luto nito sa kanya. At natigil ito sa paghihiwa ng mga sangkap. Napatawa ito bago sinagot ang tanong ng babae. Well, it's been weeks magmula na nagtanong ka kung nasa na asawa mo. Syempre asawa ko yun. Talagang hahanapin ko. Kasi ang pangit naman pakinggan kung hanggang papel lang ako, di ba? I want to know why he married me while I'm unconscious. What made him marry me at that time? Nagandahan ba siya sa akin kahit wala akong malay? Muling natawa ang lalaki at napailing-iling. Hindi makapaniwala sa mga tanong ni Lori. Natigil ito sa paghalakak at tinitigan siya mula ulo hanggang paa. Sinuri nito ang babae. Lori immediately felt intimidated by her butler's behavior. Ano? Nagsusungit niyang tanong. Umiling ito sa kabinaling ang atensyon pabalik sa hinihiwa nito. Maganda ka. Saglit na natigilan ng babae
bago nasamit sa sariling laway. Hindi niya inaasahan ang sagot ng kanyang butler sa kanya. Tumibok ng mabilis ang kanyang puso sa puntong iniisip niyang abnormal yon. May asawa ako. Dapat di ko maramdaman to. Magtigil ka nga, Lori. Saway niya sa sarili. Kasabay ng pag-iling niya, siya ring bigla ang pagpatay ng mga ilaw. What's going on? Stay here, ma'am. Saad naman ang katulong. Lumapit din sa kanya ang butler. Titignan ko kung ano meron. Nagpaalam ito bago kumilos. Kaso nga lang, narinig niya ang pagpapaulan ng bala sa direksyon nila. Kaya napasigaw sa takot si Lori. Eric! Pagtawag niya sa pangalan ng butler. Yumuko ka lang, Lori. Akong bahala sa atin. Sabi nito bago may kinalkal sa isa sa mga hidden compartments sa kitchen nila. Nagulat na lamang siya na makitang may hawak na si Eric na baril. Kinasin nito ang baril sa binigay sa babae. Wait, anong gagawin ko dito? Natatakot niyang tanong. Use that to defend yourself. Napaawang naman ang bibig ng babae. Why? Ihiwan mo ako? Mamamatay ako? No, never! Hindi ko pa nakikita ang asawa ko. Saglit na natawa ang lalaki sa kamuling sumeryoso. Honey, I won't leave you alone. Narito lang ako sa tabi mo. Di kita pababayaan. I know how you wanted to see your husband, but I also need you to point and gun down our enemy. Enemy? May kalaban tayo? Hindi naman malaman ni Eric kung anong mararamdaman sa sandaling yun. Natatawa siya sa babae na naaawa. Hindi nito alam na may nakaabang na kalaban sa kanila. Kaya naman lumapit siya dito, saka mabilis itong iginiya pa squat. Tinulungan niya itong pumwesto ng tama, saka ipinosisyon ng baril. First, make sure na unlock ang safe lock ng baril mo, like this. Sinampula naman agad ni Eric ang babae sa pag-unlock ng safe lock. Second, point it at your enemy, then fire. Napatili naman si Lori nang pumutok ang baril na hawak niya, kaya napapikit siya. At sa muli niyang pagdilat, namataan niya ang isang dugo sa glass window. Nung sinuri niya kung saan yun galing, nakita niya agad ang isang walang malay na nakadapa sa ibaba nun. Hoy! May napatay ako! Sumbong niya sa butler. That's the goal. That protects you from them. Napatawa naman ang lalaki. So kung di ko mapuputok agad? Ikaw ang mamamatay. Oh shoot! Nanlaki ang mga mata ng babae. At mamaya-maya nagreklamo pa. Lumingon-lingon si Lori sa paligid. Naghahanap ng kalaban. For her, gusto niyang maunahan ang kalaban. Nang kikilos siya ng konti, agad naman siyang pinigilan ng lalaki. Saan ka pupunta? Well, gusto ko silang unahan. Ayoko mamatay, no? Bago pa ako mamatay, sila muna. Si Eric naman di matukoy kung anong mararamdaman. Sa ganitong pagkakataon, natatawa na talaga siya. Kaya napatango na lang siya at kumilos na rin. Siya ang nanguna habang sa likod naman ang babae. Maya-maya naman, biglang may nagpaputok. At yun ay si Lori. Nakapatay siya na isa pang kalaban. Napalingon sa kanya si Eric sa napangisi. Nice shot. Thanks. Narinig ko may kaluskos eh. Ngumiti si Eric. Tuluyan na silang naglakad hanggang sa makarating sa sala. Madilim ang paligid ngunit trained naman si Eric. Idadaan ito sa pakiramdam ang lahat. Kaya na may akmang susugod sa kanila, nauna itong binalibag ni Eric. Sa sobrang bilis ni hindi ito masyadong namalayan ni Lori. What was that? May sumugod sa atin. Tulog na ngayon. Gago? Nakakakita ka pa rin kahit madilim? I can't see, but I can feel. Oh my God, that's cool. Sa tingin mo ilan sila nakapasok dito sa bahay? I don't know. Pero ang tansya ko kanina, habang nagpapaulan sila ng bala, siguro mga 7. 2 sa likurang bahagi, pareho na patay mo. 3 rito sa sala, 1 down, 2 sa front door. Kung saan tayo sana tatakas. Hindi naman makapaniwala si Lori sa narinig. Bakit may mga ganito? Anong meron? May mga kalaban ba ang asawa ko? Narinig niyang napabuntong hininga ang butler niya. Let's say there are. Har? Ang dami? Business related, honey. Your husband's too good that he earned many enemies. Sinubukan siyang alisin. Anong business ba yan?
You'll know soon, honey. Takot si Lori sa mga nagaganap sa paligid. Ngunit ngayong naririnig niya ang pagtawag ni Eric na honey sa kanya, tila hindi niya mawari ang nararamdaman sa mga sandaling yon. Napapadalas na yon. Hindi niya dapat maramdaman ang kilig. Ngunit iba naman din magparamdam sa kanya si Eric. Come on, Lori. You're married. Maghunos tili ka. Saway niya sa sarili. Tila naramdaman na lamang ni Lori na parang may dumapos sa kanyang braso na likido. Kaya napabalik siya sa katinuan. Wala siya makita sa dilim, kaya napakapana lang siya. Eric? Pagtawag niya sa kanyang butler. Ngunit wala siyang natanggap na sagot. Eric, don't mess with me. Sagutin mo ako. Ngunit wala pa rin siyang natanggap na sagot mula dito. Kaya naman mabilis siyang nakaramdam. Mabilis siyang lumuhod. At kinapa ang sahig na parte hanggang sa maramdaman niya ang katawang nakahandusay. Narinig niya ang napaungol ito nang makapa niya. Eric? Pagtawag niya sa lalaki. Inalala niya muli ang suot ni Eric habang patuloy siyang kumakapa. Halos abutan siya na 1 minuto bago niya napagtantong ang butler niya ang nakahandusay. Napamura siya bago niya ito tinulungan. Dinala niya ito sa kwarto. Doon niya gagamutin ang anumang sugat na natamo nito. May emergency lamp din sa kwarto niya at first aid kit. Nang makapasok sila, mabilis niyang tinungo ang emergency lamp. Binuhay ito paharap sa lalaki. Agad naman niya nakita na duguan nga si Eric kaya napraning siya. Agad niya itong nilapitan. May tama ito sa bandang gilid habang may daplis naman sa kaliwang braso. Shoot, Eric! Saglit lang! Kukuha na ako ng first aid! Nag-aalalang sambit niya saka mabilis na tumayo at pumunta sa banyo. Kinuha niya ang first aid sa likod ng salamin. Saka binalikan ng duguang si Eric. May karanasan na si Lori sa first aid, pati ang pagtatanggal ng bala kapag nabaril at pagtatahi ng sugat. Kaya hindi na siya nahirapan na gamutin si Eric. She did it effortlessly. Marunong ka pala manggamot? Ba't di ka magdoktor? Napatingin siya dito at nakitang nakangiti pa rin ito kahit nanghihina na. It would be appreciated kung tahimik ka lang. Don't force yourself to say things. Baka maubusan ka ng dugo. Well, I catched a bullet for you, baby. You know what? Shut it. May asawa ako. Ani Lori. At agad siyang napabitaw dito nang marinig ang endearment na itinawag sa kanya ng butler. Yeah. I get it. Loyal ka pa rin sa asawa mong hindi mo makita-kita. Of course, I'm married to him. Kahit na sa papel lang, nare-respeto ko pa rin yun. Paano kung di ka mahal? I will divorce him. Bakit pa magpapakasal kung di naman pala ako mahal? Ayoko ituring ako na parang isang gamit. I know my worth as a woman to let guys ruin it. Di ka magdadalawang isip? No, I will leave immediately. Sawa na ako sa heartbreak. Kung ang lalaki ay kinasal sa akin, siyang magiging rason ng panibago kong heartbreak. Gusto kong kumawala na habang maaga pa. Tipid na ngumiti si Eric. May punto naman talaga si Lori. Gumalaw siya ng konti sapat na sa kanyang maabot ang kamay niya ang ulo ng babae. Marahan niyang ginulo ang buhok nito na siya namang nagpakunot sa noon ni Lori. How about them outside? Ilan na lang sila? I killed 3 already. Napasinghap si Lori. So that explains the wound you got. Paano ang dalawa sa front door? Umayos na upo si Eric. Napadaing pa ito ng konti nang maunat ang sugat niya. Hinihingal pa siya bago nagpatuloy sa pagsasalita. I want you to take care of it. I already taught you how to use a gun. Here. I grabbed the silencer from the enemy. Take this. Take them down for me. Baka ako yung unang mamatay. Knock on wood, baby. Hindi ka mamamatay. Ang huling 2 kalaban, nakapasok na siguro sa sala. And I know you can hide well. Kaya naman wala nang ibang option si Lori kundi lumabas ng kwarto. Ang tanging pinanghahawakan na lang niya ay ang tiwala ni Eric sa kanya na kaya niyang patumbahin ang 2 natitirang kalaban. Nang marating niya ang hagdan, namataan niya ang isa na paakyat kaya mabilis niya itong binaril. Hindi siya dapat maging masaya. Mali pa rin para sa kanya ang pumatay, ngunit ibang bagay din naman kasi ang nangyayari sa kanila. Kundi siya papatay, sila ang mamamatay. Nang tuluyang makababa, pinakiramdaman niya ang natitirang kalaban.
Nag-focus siya sa mga kaluskos at namataang papunta ito sa kusina. At mukhang nakatsamba siya nang biglang bumukas ang solar light na nasa kusina. Agad siyang sumipol sa kalaban ngunit bago pa man ito makaputok, nauna niya ng putukan ng lalaki. Nang humandusa yon sa sahig, siya namang paghinga niya ng maluwag. Kinabukasan, malinis na ulit ang Casa de Garcia. Walang kahit anong bakas ng gulo na para bang wala silang naging kalaban kagabi. Pareho namang tahimik ang dalawa. Nagkakape si Lori habang nagluluto ang lalaking si Eric. Hindi natapos ang niluluto nito kagabi, kaya muli ito nagluto para ipatikim sa babae. Nag-take out na lang din sila kagabi, na hindi naman na nagreklamo si Lori dahil naiintindihan niyang sugatan ang lalaki. How's last night? Di mo ako sinabihan kung paano mo napatumba yung dalawa. Ani Eric habang nasa pagluluto pa rin ang atensyon. Napatingin naman din si Lori dito. Well, I admit nag-enjoy ako. Hindi ko alam na ganun pala magiging takbo kapag gagamit ako ng silencer. Teach me more soon. I should. I'll train you. Pero curious lang. Ba't gusto na mga kalaban na pabagsakin ng asawa ko? For what reason? I mean, there should be a reason, right? Huminga ng malalim ang lalaki sa kasinagot ang tanong niya. Hindi lang naman ang asawa mo gustong patalsikin ng mga kalaban. All of them wanted to take Garcia family down. Ang pamilya kasi na ito ay siyang makapangyarihan na maraming mga traidor na sumubok na isa-isang patayin lahat hanggang sa walang matira. Ngunit bigo naman sila. That explained why your husband is in Spain, together with his grandfather. Really? Nasa Spain siya para magtago tas ako nandito. Kasal sa kanya tas bibiglain pa ng mga kalaban. Humanda talaga siya sa akin. What was his name again? Rick Garcia. May kahabaan ng pagiging tahimik ni Eric bago sinabi yon. Sumapit ang hapon at ginamit ni Lori ang desktop sa library ng asawa niya. Sinubukan niyang i-search sa internet ang pangalan nito. Ngunit ang mga lumalabas, mga articles, walang kahit anong litrato nito. Sinubukan niya sa kanyang social media, ngunit wala ring litrato. Rick Garcia is like a dead person to her. May pangalan ngunit hindi naman niya nakikita sa pisikal. Hanggang sa wala na siyang ibang option kundi matulog na lamang. Si Rick naman sa kabilang banda. Tila hindi na malaman ang gagawin. He likes the company of his wife. Ngunit hindi niya masabi-sabi ang katotohanan dito. He was still scared. Dahil baka magaya lang ito sa nauna niyang fiancé that hurt him so much. Akala niya'y walang magiging epekto sa kanya si Lori ngunit meron pala. How can you be so sure na hindi malalaman niya asawa mo ang totoong katauhan mo? You're unbelievable, Rick. Ginawa mo pa rin ang ginawa mo sa fiancé mo noon. Napatawa na lang ang kaibigan niya mula sa kabilang linya. Well, the truth is, I'm scared to let Lori know that I'm no ordinary man. Alam mo naman ang dahilan kung ba't ako tinakbuhan ng fiancé ko, di ba? That's because you didn't admit the truth in the first place. Napahinga ng malalim ang lalaki. I love her already. Palagi niyang tinatanong kung nasa ng asawa niya. And I badly want to say that I'm her husband. So what's stopping you from telling her the truth? She might leave me. Pero hindi ka nga sigurado. Subukan mo aminin sa kanya ang katotohanan, then let's see kung iiwan ka nga niya. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. I know you want to inherit all your grandfather's treasures. Parang hindi na ganun ang intensyon ko. Para ako nalagay sa landas sa tama kapag kasama ko ang asawa ko. Tila hindi naman makapaniwala ang nagtatagong si Lori. Narinig niya lahat ng pinag-uusapan ng lalaki at ng kaibigan nito. Eric is my husband? Ano pa mga sikreto ang tinatago niya? Hinintay niyang matapos ang usapan ng mga ito. Naghintay siya sa mga susunod na clue. Ngunit wala na siyang makuhang ibang impormasyon. Maliban sa katotohanang asawa niya ang nagpakilalang butler niya. That's why he's calling me baby last night. Sumapit ang gabi at nasa balcony si Lori. Maraming tumatakbo sa isip niya sa mga sandaling yon. Ang kaninang pagpipigil niya. Sana'y ginawa na lang niya. She wanted to ask Eric kung asawa ba niya ito. Wala namang masama sa pagsabi ng katotohanan para sa kanya. Ang mga iniisip niya noong nakaraan na gusto niya makasama ang asawa, kasama naman pala talaga niya. What makes you think deeply tonight? Bahagyang nagulat ang babae.
Nang makita sa likuran niya si Eric, nakatayo ito at may hawak na wine glass. Red wine pa ang laman nun. Kinabahan saglit si Lori ngunit napagtanto niyang kailangan niyang itanong sa lalaki ang katotohanan. Kailan mo balak itatago? Hanggang kailan mo to ililihim sa akin? Natigilan naman si Eric. Saka napatingin sa mga mata ni Lori. Halatang hindi nagbibiro ang babae. Sinubukan niyang tumawa, ngunit hindi pa na nagbabago ang ekspresyon ni Lori. Ang alin? Ikaw ang asawa ko, di ba? Ba't kailangan mo pang itago? Natameme si Eric. Lori, you know what? Sobrang dali lang sabihin ng totoo. Simpleng, Lori, I'm your husband. Yun lang sana eh. Hindi sana ako madidismaya, but you tried to cover your real you. Hanggang sa umabot tayo sa puntong nilooban na tayo ng lecheng kalaban mo. Di ko alam kung ano yung catch mo. Kung ba't hindi mo sinasabi ang totoo. Pero sana naman masabi mo sa akin yung totoo, Rick. Kung hindi ko pa siguro narinig kanina yung pinag-uusapan niyo ng kaibigan mo. At yung kagabing pagtawag mo sa akin ng mga endearments, hindi ko makakonekta lahat ng mga nangyayari. At masasabi ikaw ang asawa ko. You make me feel like I'm doing what my fucking ex did before. Nagsimula ng umagos ang luha mula sa mga mata ni Lori. Unti-unti ako nahulog kay Eric. Bakit? Dahil siya palagi yung kasama ko. He assured me that everything's fine when I'm with him. Kaya ako nahulog. Pero sinubukan ko magpigil kasi nire-respeto ko ang asawa ko. You made me a fool. Rick o Eric, I don't know who you are. I'm sorry. Ayos na naman sana eh. Itago mo man o hindi yung totoong katauhan mo, handa pa rin naman akong tanggapin ka. Akala ko cheating lang yung masakit. Mas masakit pa pala itong tinago mo lahat sa akin. Imagine ilang weeks na tayo nakatira sa isang bubong na may malay na ako. That should be considered as a month. Masaya ako eh. Pero ang pagtatago mo sa akin na parang di mo ako asawa, ang sakit para sa akin. Napapaisip ako, ano pa kaya ang kaya mong itago sa akin, ha? Napayuko ang lalaki. Nilagay nito ang baso sa sementadong sandalan. We need to know more, Lori. Mananatili ka pa rin ba kapag alam mo na ang lahat? Let's see how deep your lies are. Ikinuwento naman ng lalaki ang lahat ng tungkol sa kanya. At hindi niya maiwasang mamangha sa babae na siyang nakikinig lang sa kanya. Kung ang iba'y tinatakbuhan siya, si Lori hindi. Nanatili pa rin ito sa tabi niya kahit alam niyang pinoproseso pa rin ito ang mga sinabi niya. So I'm not married yet to you? Tanong ni Lori sa kanya. Tumango naman ang lalaki. Well, it's forbidden to sign a marriage na hindi ikaw. Marriage should be done willingly. Eh bakit sinabi mo na may mister ako? Nakasal ako. Ramdam ko tuloy na para akong kumakabit sa butler ko. Will I have to keep you? Bakit? Huminga ng malalim ang binata. Because darling, lately I adore you. Hindi kagaya ng mga naging una ko. You have this trait na hindi ko masyadong may paliwanag. Pero ang tanging alam ko lang, komportable ako sa'yo. And I should apologize for not telling the truth. Kasi takot ka dahil tinakbuhan ka. Alam mo, hindi naman lahat ng babae pare-pareho eh. Sa katunayan nga, I'm more comfortable with you than my ex-boyfriend. Kasal man ako hindi at nagpapanggap ka pa ring butler ko, you know I'm more comfortable with you when I'm with you. Tanggap pa rin ako? Kahit may mga magiging kalaban tayo? Well, it depends. Naturuan mo na akong bumaril, so what's next? Sumilay naman ang ngiti sa labi ng lalaki. He likes this side of Lori, palaban at willing. Kaya naman, nang matapos ang gabing yon, nag-ensayo na agad sila kinabukasan. Basic hand fights ang una itinuro ng lalaki kay Lori. Saka sinabayan ng paghawak ng dagger. He wanted Lori to learn how to fight with the dagger too. Buong araw silang ganon, na ang tanging pahinga na lamang ay ang agahan at tanghalian. Nang sumapit ang gabi, nagpresenta naman ang binata na magluto para kay Lori. Hindi naman din mapigilan ni Lori ang mapangiti habang nakatitig kay Eric. She likes to watch him cook at para sa kanya, parang ang sexy panoorin ng lalaki kapag marunong sa kusina. Kailan ka natutong magluto? Napaisip sandali si Rick habang naghihiwa ng igigisa. Maybe during middle school. As far as I can remember, naligaw ako nun sa isang club, Kukiri. Hindi naman ako nagsisi dahil marami akong putahe natutunan doon. Di ka naman ba nahirapan? Nahirapan?
Lalo na kapag oras-oras mong babantayan yung niluluto mo, na dapat di nalalataw na susunog. Para lang ako nagbabantay ng anak. Napangiti naman si Lori. Ngunit napahinto nang marinig ang salitang anak mula sa lalaki. Have you ever thought of having kids? Palagi. Pakaramdam ko kapag may anak na ako in the future. Sila ang kukumpleto sa buhay ko. What about the danger? Kaya ko naman silang protektahan. Hanggang sa makakaya ko. I will love, protect, and treat my kids fairly. Tipid na napangiti si Lori. Naaantig sa sinabi ng lalaki. Ikaw, may plano ka ba magkaanak? Tumango naman siya. Aba, syempre no, gusto ko kaya yon. Kung gaano yung kagustong mga lalaki, doble sa aming mga babae. Napatawa si Rick sa sagot niya. Sandaling nagkatitigan ng dalawa, bago gumapang ang dalaga sa counter at lumapit sa lalaki. Walang pasabi, hinalikan niya ito sa labi. Ang halik sa pagitan ng dalawa'y malumanay, ngunit payapa nilang dinaramdam yon. Ang dalaga ang unang kumalas sa halik. Gumapang naman sa mukha niya ang pagkahiya kaya napayuko siya at napakamot sa ulo. Napatawa siya sa kanagsalita. Pasensya na, kung biglaan. Hindi ko rin kasi alam kung bakit. No worries, I love it. Diretso namang nagangat siya ng tingin. Ngunit mabilis pa sa kidlat ang lalaki nang halikan siya nito pabalik. Malalim at tinitiyak na kanilang pinagsasaluhan ng sandaling yon. The next thing that happened, they ended up having an intimate act in the kitchen. That was actually my first time. Natatawang kwento ng dalaga. Gulat namang napatingin si Rick sa kanya. Really? Baka di ka makalakad? Well, parang ganun na nga. Pero I think kaya ko naman. Tumawa siya para iparating sa lalaki na ayos lang din siya. Don't feel bad, ginusto ko rin yun. Besides, malaki naman ang tiwala ko sa'yo. Tumango ang lalaki bago muli siyang hinalikan sa labi. I don't know what good did I do to deserve you, Lori. Well, masarap kang magluto. Nung pinaniwala mo akong may asawa ko tapos wala siya, inalagaan mo ko. Plus, you protected me. Sa ganong qualities mo palang nadali mo na ako, Rick. Ilang linggo ang lumipas matapos yun. Naging mas malapit ang loob nila sa isa't isa. Niwala na silang naengkwentrong sakuna o panganib habang magkasama. Na-request din ng lalaki na magpadala ng well-trained bodyguards sa Pilipinas para bantayan si Lori. Don't worry about me really, sabi ni Lori habang pinapanood ng lalaki na nag-iimpake. Pupunta ito na Espanya upang batiin ng lolo nitong nasa ospital. Napatingin naman si Rick sa kanya. Sinasabi mo lang yan dahil marunong ka na lumaban. Natawa naman si Lori. What? Iba ka rin no? Of course. Natuto ako lumaban dahil sa'yo. Pero since ang lolo mo nasa ospital, you should take your time visiting him. Pwede naman tayo mag-video call na lang, di ba? In fact, I have my bodyguards here. Nagtiimbagang ang binata bago tumango. Ayaw niyang maiwan mag-isa ang dalaga gayong maganda ang kanilang pagsasama. Ngunit kailangan din naman niyang bisitahin ang lolo niyang nabaril dahil sa inside job. Palala na ng palala ang mga kalaban nila. Na may pakay talagang ubusin ng pamilya Garcia. Ngunit hindi naman madali ang patalsikin sila. Sa gabing yun, bago tuluyang umalis ang binata, pinagsaluhan nila ang isang mainit na gabi. Yun ang tanging naisip ni Lori na ibigay sa lalaki para hindi ito mag-alala sa kanya. Though she'll miss him so bad, alam niyang may pamilya rin itong dapat itong atupagin. Ayaw niyang maging selfish kahit pasirik nga ang siyang sinisigaw ng kanyang damdamin. Hindi inakala ni Lori na aabot siya sa puntong ito. Nang maiwang mag-isa kinaumagahan, hindi niya mapigilang mapabuntong hininga. Na siya namang pinagsisisihan niya dahil narinig niyang tumawa ang lalaki mula sa CCTV. Nagpa-install kasi ito para kahit di niya matawagan ng dalaga, mababantayan niya ito kahit anong oras. Ayan, namimiss na ako. Pwede naman akong bumalik eh. Anang lalaki sa kanya. Napairap naman si Lori. I'm okay, Rick. Ang kulit mo ah. Ako pa talaga makulit. Ikaw nga nakakamiss sa akin. Asa ka. Aniya sa kaumirap. Tumawa ito. Kidding. But I hope I can hug you right now. Namimiss na tuloy kita. I miss you too, Rick. Pero kailangan mong bisitahin ang lolo mo. Yeah, right. The old man. Ang sama talaga na ugali mo. Why? The old man? O bakit? Totoo naman ah.
Old man ang lolo ko, he's 62. I know, but at least have some respect. Call him lolo than old man. Para ka lang tumawag na estranghero eh. Natawa si Rick sa sinabi niya. Well, he couldn't win an argument against Lori. Masyadong under ang binata sa dalaga na kusang loob. Alam niyang si Lori ang totoong maihaharap niya sa altar. He dreamt of her as his wife at sa pagbalik niya, yun ang aatupagin niya. Ilang araw nang binabantayan ni Rick si Lori mula sa CCTV. Dahil hindi pa rin tumakauwi. Pansamantala siyang pumalit sa kanyang lolo habang nagpapagaling ito. And Rick can't help but miss her girl. Hinihiling niyang sana'y madali ang recovery ng kanyang lolo upang makasama niya na si Lorelei. Is that your wife? Napalingon agad si Rick sa likuran niya nang marinig niyang may magsalita. Nakita niya ang kanyang lolo na nakatayo sa likuran niya na tila kanina pa roon. Umiti si Rick sa kamarahang umiling. Hindi pa kami kasal, lo. What? Kala ko ba'y kasal na kayo, iho? Yun ang nasabi ko sa telepono, pero sa katunayan hindi pa. Things between us became chaotic this past few weeks. Nagsinungaling ako tungkol sa kasal. Ngunit nalaman niya ang totoo nung nag-usap kami ni Theodore mula sa telepono. Tapos, napatanong siya at doon ako natakot, lo. Nagdadalawang isip ako noon na baka mawawala na naman sa akin ang mahal ko. Tinakbuhan na ako na isang beses ng una kong fiancé. Iniisip kong baka ganun din ang gagawin niya. Pero hindi. Nanatili siya kahit masaklap ang katotohanan, lo. Tinanggap niya ako. Napangiti naman ang lolo niya dahil sa kanyang sinabi. Ramdam ko masaya ka sa kanya, po. Kung ganun, sa'yo ko na ipapamana ang kumpanya. Tila nanlaki ang mga mata niya sa mga oras na yon. Talaga po? Pero sa katunayan, kalokohan lang sana na sinasabi ko magpapakasal ako eh. Para lang makuha ang ipapamana niyo. At ngayon hindi na kalokohan. Napapaisip akong parang nagigilty din ako. Guilty or not, Rick, ang tanging hiling ko lang ay makitang masaya ka sa kung sinong gusto mong makasama habang buhay. Hindi na ako tumatanda, iho. Kasi matanda na ako talaga. Baka naman. Actually, I have plans. Pagbalik ko sa Maynila, kapag ayos na ang kalagayan niyo, magpo-propose na ako sa kanya. Siya ang gusto ko makasama habang buhay, lo. Nasiyahan naman ng lolo niya sa kanyang desisyon. At bago pa man ito makapagbigay ng pahayag, napatingin ang dalawa sa screen nang marinig na sumigaw si Lori. Naalarma naman agad si Rick nang makitang may pumasok sa kwarto ng dalaga. Bago pa man makalingon ng dalaga sa CCTV, narinig niya na ang pagputok ng baril. At kasunod nun, napatingin ang dalaga sa CCTV. Her eye screams, she's hurt. Ngunit nakangiti ito. Nang sumunod, isa pang putok ang tila nagpaguho sa mundo ni Rick sa nakita. Walang kahit anong lumalabas sa bibig niya. At nakaawang lang ito, na tila hindi makapaniwala. Nagsimulang manubig ang mga mata niya, hanggang sa isa-isang nagsihulugan ang mga luha. Bakit? Bakit? Tila parang may kung ano sa tenga niya na para siyang nabibingi. Ngunit alam niyang may sinasabi ang lolo niya na magpapadala ng mga tao sa kasa agad-agad. Ngunit wala siyang masabi sa sandaling yon. It's been months until it turns into years. 2 taon nang hindi nagigising si Lori at hindi naman umaalis sa tabi nito ang lalaki. Araw-araw, hinihintay ni Rick na magising siya. Hinahawakan niya ang kamay nito at kinakausap na para bang sasagot ito. Ngunit hinihiling niya na sana'y sasagot ito balang araw. You love my sister, don't you? Tanong ni Lemuel, ang kapatid ni Lorelei, nang makapasok ito sa kwarto kung saan sila nanatili. So much. We never heard of her after she vanished into thin air. Hindi niya kami na-contact. But I know that I'm at fault sa sandaling yon. I know how you betrayed your sister. At walang isang panahon hindi ako nagsisi. I'm not a church person. Ngunit wala na ako ibang malalapitan sa sandaling yon. Nawala sa akin ang tanging kapatid ko na nakakaunawa sa akin. Mapagkumbaba ang ate ko. She treats everyone fairly. At ang sama kong kapatid. How are you and her ex? We broke up. Nag-cheat din ang gagong yon. Napatawa naman si Rick sa narinig. Marahil karma na yon ng kapatid ni Lori. Hinayaan naman din ang binata na bibisi-bisita ang kapatid ng dalaga.
Sumapit ang araw na ipinasa na sa kanya ng kanyang lolo ang kumpanya at naging abala rin siya sa trabaho. Ngunit sa loob naman siya ng kwarto kung nasan si Lori nagtatrabaho. May opisina siya, ngunit hindi man niya yun ginagamit dahil nga nakamasid lang siya sa babae. Dapit hapon nang nasa tabi siya ng dalaga. Katatapos niya lang sa mga pinirmahang dokumento. Inangat niya ang kamay at tinrace ang ilong ni Lorelei. Napatawa siya dahil namimiss niya ng halikan nito. Di nga lang niya magawa ngayon dahil maraming tubo ang nakakabit sa dalaga. He couldn't help but feel the pain as he stares at the unconscious Lorelei. Gising na, baby. Gusto na kita makasama. I'm sorry kung di kita naprotektahan ng gabing yan. And I will never stop blaming myself for what happened. Hindi yun karapat-dapat na mangyari sa'yo. Ngunit nangyari pa rin. The assholes are dead now, baby. No one can hurt you now. I know you don't want to hear about torture. But fine. Si Lolo ang siya nagpahirap nun sa kanila. Patuloy lang na kinakausap ng binata ang dalaga hanggang sa makatulog siya sa tabi nito. Nagising na lamang siya nang marinig ang bulong-bulungan. Sa pagdilat niya nakita niya ang mga doktor na nakapaligid sa kanila. Napatayo siya at bumate. Narinig niya nagsitawanan ng doktor at nurse. Ngunit ang kasunod niya nakita ay ang hindi niya inaasahan. Tila nawala ang antok sa kanyang sistema at napatingin kay Lori na ngayon. Nakatitig na sa kanyang mga mata. Lori, gising ka na. Congratulations, Mr. Garcia, gising na ang asawa niyo. Napatingin naman ang dalaga sa doktor at nanubig ang mga mata ni Rick. Tila hindi na maintindihan ni Rick ang kasiyahang nadarama ngayon. He missed her so bad. Hindi na nagtagal, natanggal na ang mga tubong nakakabit sa babae. Kaya naman hindi na siya nag-alinlangan pang yakapin ito. Ni hindi niya nga mapigil ang halikan nito. Baka nakakalimutan mo na sa ospital tayo. Napatawa si Rick sa sinabi ni Lorelei. Hindi naman. I damn miss you. Lori, you know what? Hindi ako pala simba. Ngunit dahil sa'yo, pinagdarasal ko na sana magising ka. I never left you. Alam ko. At asawa talaga sinabi mo sa doktor? Grabe na yata yung mga advances mo, ha? But I like it, Rick. Napangiti naman si Rick sa sinabi ni Lori. I want to marry you. I dare you, Mr. Garcia. Napaawang ang labi ng lalaki. Talaga? Oo. Para maging makatotohanan na lahat ng sinasabi mong asawa mo ko, I want to know how good it is to hear your surname after my name. God, honestly, wala akong masabi, Lori. Ang saya ko. Talaga ba? Parang di naman. Naiiyak ka nga eh. Parang malungkot ka pa. What? No. Ang saya ko lang kaya ako naluluha. And I promise to be a good husband to you. Ang aga mo at ang assuming mo. Kasal muna bago ka mangarap na maging husband ko. 2 linggo pa silang nanatili doon para mas maobserbahan pa si Lori. Ayaw kasi ng lalaki na mabilis silang ma-discharge dahil lang sa gising na ang mahal niya. Gusto niyang ma-discharge si Lori na walang kahit anong sakit na dapat nitong maramdaman. Ayaw niyang masaktan ulit ito. Kapag nakitang nasasaktan ng kanyang mahal, he was even more devastated. Nakabalik na sila sa casa de Garcia nang ma-discharge sila. Sa sandaling yon, tila nanumbalik konti ang takot ni Lori. Sa mismong bahay na ito, muntikan na siyang mamatay. Ngunit dahil yun sa rasong hindi siya naging handa, na posibleng may sumalakay sa loob ng casa. Even her bodyguards are dead. At parang well-trained din ang sumalakay sa casa. Any update sa mga sumalakay sa akin? Napaangat ng tingin ng binata sa dalaga. Natrabaho na yun ni Lolo. Siya nag-torture sa mga gagong yun bago naisipang patayin. Hindi rin kasi nagsabi ang mga ito kung kanino sila nagtatrabaho. Lolo is impatient so he killed them. Nakahinga siya ng maluwag. Mabuti naman. Though some parts of her wanted to kill them herself. Kaso huli na rin naman siya. The whole day, sinulit nila yan sa loob ng bahay. Rick cleared all of his schedules to be with Lori. Nanood lamang sila ng pelikula habang magkatabi. Lori insisted on making out pero nagdadalawang isip si Rick. Baka mano yung sugat mo. Napangiti naman ang dalaga habang pumapaibabaw sa lalaki. Diretso niya itong hinalikan sa labi. Wala na ako nararamdamang sakit. If meron,
You can help me ease it, won't you? Napamura na ng si Rick sa sinasabi ng babae na halatang nangaakit. Kaya pagkatapos nun, nagsalo sila sa isang mainit na tagpo. Napagod ako? Well, it's your fault. Ikaw ang nag-initiate na gawin natin ang bagay na yon. Di naman ako nagsisisi. I know you long for this too. Let's say I do. But what I yearn for so long is your love. At ngayon nandito ka na, wala na ako ibang mahihiling pa. Lori felt butterflies in her stomach when Rick said that. Akmang hahalik siya dito nang may maalala siya. Kaya napatayo siya at hinanap ang phone. She immediately unlocked it the moment she found it. Tinignan niya ang kalendaryo at napasinghap na lamang na makita ko anong petsa ang kasalukuyan. Oh my God! Birthday mo ngayon! Tumango naman ang lalaki. Nakalimutan ko at wala ko na ihandang regalo. Akmang magtatampo na sana ang dalaga ng biglang hagipin ang binata ang bewang niya at pinaupo siya sa kandungan nito. Bakit? Why are you so worried? It's because it's your birthday. Wala akong naihandang special para sa'yo. You being here is special enough, Lori. This birthday sex is enough. Napaawang ang labi ni Lori bago hinampas ang balikat ni Rick. Alam mo ang bastos mo. Honey, it's just words. Unlike you, ikaw pa may pasimuno. Natawa na lamang din sila pareho. Have to get dressed. Wala akong may bibigay sa'yo na regalo ngayon. Magluluto na lang ako. I'm pretty sure you want your favorite carbonara, right? Tumango ang binata. Yes, please. I miss your cooking. Napangisi naman si Lori at akmang aalis na sana nang muli siyang pigilan ng lalaki at siniil ng halik. Alam mo, mawawala na talaga yung labi ko sa kakahalik mo sa akin eh. Di ka na nagsawa. Sa kaharutan ng binata, namula si Lori sa kanapahagat ng pang-ibabang labi. Pagkatapos ng harutan, nagtungo na siya ng kusina. Kinuha niya lahat ng sangkap na kakailanganin. Napangiti na lang siya habang pinagmamasdan siya ni Rick sa isang tabi. Inaya pa siya nitong sumayaw, na siya namang inirapan lang ni Lori. Bigla namang nagseryoso si Rick sa kanya. Alam mo ba kung ano nasa utak ko nung hindi ka nagising? Ano? Na hindi na ako muling magmamahal kapag nawala ka sa akin. You taught me things lately, Lori. Di mo napapansin pero nagagawa ko. I asked myself, na kung hindi ako tatakbuhan ng fiancé ko, hindi naman magigising. Sobra yung takot sa puso ko, Lori. I couldn't speak to anyone, even the doctor. Wala akong masabi nun. Tanging si Lolo lang ang kumakausap sa lahat para sa akin. It must have been hard for you. Sobra, Lori. Pero tiniis ko. Dahil naniniwala akong balang araw magigising ka. At sa sandaling ayos na ang lahat. Kumawala ang binata sa yakap sa kanya. Nginitian niya si Lori bago may kinuha sa bulsa ng short nito. Matapos iniluhod ang isang tuhod. Kapag ayos na, papakasalan kita. Napaluha naman si Lori doon. Hindi siya makapaniwala sa nangyayari. Ang kaisa-isang nasa isip niya sa sandaling yon ay ang lalaki at ang hawak nito. I always thank God that I'm the guy who puts you into an accident. Hindi naman talaga sinasadya yun. Pero sinadya ata ng tadhana na magtagpo tayo. Now I'm here kneeling one knee. I'm asking if you'd like to marry me. Ipinapangako kong wala nang kapahamakan ng sasapit sa'yo. Na lahat ay dadaan sa akin. Again, Lorelei Villafranca, will you marry me and spend a lifetime with me? Hindi na maipaliwanag ng dalaga ang kasiyahan sa dibdib. Of course, Rick Garcia. I will marry you. Pareho naman silang napaluha. Walang pumapasok sa isip nila kundi kasiyahan. The next following days, napagdesisyonan na ni Lori na bisitahin ang kanyang pamilya. Sinamahan naman siya ni Rick. Habang nagmamaneho ang binata, hindi naman niya maiwasang halikan ng likurang bahagi ng kamay ng dalaga. He's been doing that since early this morning. Hindi naman nakaramdam ng pagka-cringe si Lori. She knew that her fiancé was just being sweet. Nothing more, nothing less. May hindi pa pala ako sinasabi sa'yo.
Biglang saad ng lalaki sa kalagitnaan ng pagkain nila sa isang restaurant nang mag-stop sila. What's that? Nung di ka pagising, binisita ka ng kapatid mo. He's the one who came before your mom and dad. Natigilan sandali si Lori. I'm sorry, I contacted them. I just want them to know what happened to their princess. Di ka naman ba pinagalitan? Umiling naman si Rick. Suportado sila sa akin at alam na nilang pakakasalan kita. How about Lemuel? Nandun din siya. Kinuwento niya sa akin na wala na sila ng gwago mong ex. Cheater daw ang moko na yon. Napatawa naman si Lori. Ayokong sabihin na may paraan pala talaga ang karma sa pagbisita. Pero good for them. Wala na rin akong paki sa kanila. Maghiwalay man sila o hindi. Malaki na sila para mamroblema ang katulad ko. You got a point, honey. Matapos silang kumain, bumiyahe naman sila. Iilang mga magagandang tanawin ang kanilang hinintuan para sandaling kumuha ng litrato. Hindi pala picture ang binata ngunit napipilit naman ni Lori ito para daw magkaroon ng memories. At di nagtagal, narating na nga nila ang bahay ng dalaga. Sa pagkakaalam ni Lori, naghanda raw ang pamilya niya sa pagdating niya. At hindi naman mali ang nalalaman niya nang makitang nakaabang ang mga ito sa harapan ng malaking pintuan. Kompleto sila na pamilya niya. Parang family picture ang nakita niya, na siya na lang ang kulang upang kumumpleto sa kanila. Lori, anak? Masayang tawag ng kanyang mommy nang makalabas siya ng sasakyan. Anak ko, miss na kita, alam mo ba yun? Miss ko rin po kayong lahat, ma'am. Pasensya na po't hindi ako nangamusta sa inyo. Mali ko rin po yun. Kumalas ang kanyang ina mula sa pagkakayakap sa kanya. No, darling, don't say that. Knowing that you're living, ayos na kami doon. At hindi ko alam na may gwapo ka palang fiancé na siya nag-aalaga sa'yo, ha? Bahagya siyang siniko ng ina para biruin. Napatawa naman siya. From her peripheral, nakita niya kung paano mag-handshake ang kanyang ama at si Rick. At nasa hapag sila nang magkwento si Rick kung gaano ito katakot nung nakitang nabaril si Lori. Even her family were shocked and hurt at the same time. Ayos na nga ako. Marunong naman talaga akong lumaban eh. Hindi ko lang nahagilap ang baril nun. Aniya sa pamilya na makitang nagsisiiyakan na ang mga ito. Nakahawa ka na ng baril? Tanong ni Lemuel. Tumango naman siya. Yap, tinuruan ako ni Rick. Magaling yan sa pakikipaglaban eh, kaya nasubok niya rin yung galing ko. Magaling ako, di ba? Napatawa ang lalaki bago tuluyang tumango. Yes, magaling siya sa pakikipaglaban. Tila napakunot ang noon ng dalaga at nagtataka kung bakit in-emphasize ng lalaki ang salitang pakikipaglaban. Nagdesisyon silang manatili sa bahay ng pamilya ni Lori. Si Rick pa ang may idea na siya namang sinang-ayunan ni Lorelei mismo. Gusto rin naman niyang makasama ang pamilya gayong hindi biro na matagal silang nawalay sa isa't isa. Salamat, binalik mo ko ulit sa amin. They deserve to see you before our wedding. Tumango ang dalaga bago hinalikan sa labi ang kanyang fiancé. You are the most green flag guy I ever met. Sa ngayon. Pero kung tatanungin mo ako patungkol nun, matulog na lang tayo. Why? What's wrong with me back then? Red flag ba ako? Wala pa akong sinabi. Pero isipin mo na lang ang gusto mong isipin. Napataas ang isang kilay ni Rick at mabilis itong kiniliti ang dalaga na siya namang napahalakhak. Lori tried her best to minimize her laughter, pero dahil sa kakulitan ng lalaki, hindi pa rin siya matigil sa katatawa. Dumating na ang panahong sinusukat na ni Lori ang kanyang wedding dress. Puro magaganda na susukat niya kaya nahihirapan siyang pumili. Kasama niya ang kanyang ina at kapatid, ngunit maging sila nahihirapan ding pumili. Hindi ako ikakasal, pero nahihirapan akong pumili ng wedding dress mo, anak. Everything looked good on you. Talaga po ba? You can be the prettiest bride, ate. A goddess. Saad naman ni Lemuel. Tila naantig naman at naluha ang dalaga sa sinabi ng kanyang ina at kapatid. At hindi lang sa sukatan, nang pangkasal sila naroon, ngunit pati sa bridal shower ng dalaga. Time came and it's their wedding. Hindi mapigilan ni Lori ang umiyak sa kwarto. Masaya ang puso niya ngayon sa nangyari sa kanya. Sino ba mag-aakala na ang kasakitang natamasa niya noon, siya namang kasiyahang nagbubunga ngayon? Tinignan ni Lori ang sarili sa vanity.
Pagkatapos siyang paalalahanan ng wedding coordinator. She looked beautiful wearing light makeup as she wore her bridal gown. Ang kulang na lang ay takpan ng kanyang ulo ng belo. Bago pa man matapos ang 1 minuto, tinawag na siya ng coordinator at sinabihang maghanda na. Pinapwesto na siya sa likod ng pinto at ilang saglit lang bumukas na yon. Si Rick naman sa kabilang banda, tila hindi makapaniwala nang makita si Lorelei pagkabukas ng pinto. Tila nanubig ang kanyang mga mata nang magsimula itong maglakad. Hindi siya kinakabahan noon sa mga nangyayari. Pero ito ang kauna-unahang beses na ninerbiyos siya. In his mind, he asked himself, "What will I do to make her not leave my side? Can I satisfy her to make her stay?" Ngunit nawala ang tanong sa isipan niya nang makita niya nakatingin sa kanya si Lorelei. Nakangiti ito at naluluha na rin. Napatawa si Rick nang tumulo ang luha niya. Pinanood niyang nilakbay ni Lori ang daan patungo sa altar, with her parents handing her over to him. Thanking God wasn't enough. He promised silently that he would pray for his guidance, na mapaligaya sa piling niya ang magiging asawa niya. Rick, I never thought na pakakasalan ako ng bumangga sa akin ng literal. Sa sinabi niyang yon, sa unang bahagi ng kanyang vow, ang mga bisita ay natawa. They probably think it's a joke. When I woke up after, alam kong hindi ako isang taong unconscious. Nabigo ka ng mga yaya, sa akin sila side lahat. I know you were lying, pero alam ko may dahilan ka so I stayed. Hindi dahil sa napipilitan ako manatili, dahil naintriga ako sa'yo. But being my butler turns out my husband, may effect ka sa akin na hindi ko may paliwanag. With you, I am so safe. Pinaramdam mo sa akin ang pagmamahal sa paraan mong, alam mong confident ka. And now that I'm marrying you, can't wait to know the real husband side of you. Lori, when my fiancé ran away, you came. Hindi kusa pero dahil binangga kita. Nakakatawang isipin na maaari pala talagang pakasalan ng babaeng nabangga ng mismong kotse ko. Now that I know what made you stay, wala ako ibang masabi kundi salamat. Thank you for staying even if you knew na hindi rin madali ang daang tinatahak ko. You shaped me as a man. Hindi mo alam pero yun ang kung ano ako ngayon. Thank you for letting me feel things I haven't felt before. For always telling me na ayos lang na maramdaman ko ang mga bagay-bagay kasi tao lang ako. And now that I'm marrying you, I will give you the world. Mahal na mahal kita. Matapos ang iilang mga sermon ng pare, siya namang hinihintay ng lahat. Ang kiss the bride scene. The kiss is slow and passionate and everyone knows it's pure and genuine. Maraming pagsubok ang dumaan sa buhay ng dalawa, but even once, hindi sila nagpadala. And now that they're married each other, they knew it's a lifetime promise for each other. The end.